Oktubre 28, alas 7:24 ng umaga. Nandito po tayo sa tahanan ni Colonel Renato David. Magandang umaga, Colonel. Good morning po sa inyo, Ka Diego, at sa inyong mga tagapakinig. Opo. Nabalitaan ko po, Colonel, na nitong linggo, naglunsad po ng Barangay Assembly dito po sa Barangay Galban. At may nakapagsabi po sa akin na marami po kayong naitanong, nabanggit. Pwede po ba malaman po natin ito, Colonel? Opo, Ka Diego, maraming concern. Actually, ito yung first time ko na umattend ng Barangay Assembly sa tagal ko nang nakatira dito sa aming barangay. Opo. Kasi gusto ko rin maliwanagan, gusto ko rin ma-update kung ano ang nangyayari sa aming barangay. So yung mga punto ng pinag-usapan dyan, after na makapag-report ng lahat ng mga barangay officials sa kanilang mga komite, including the barangay captain, no nag-deliver siya ng kanyang SOBA, State of Barangay Address, and then nung nagkaroon ng open forum, it so happened na ako po yung nanguna na magtanong para maliwanagan din naman ako at saka yung mga mamamayan na napakaraming umattend sa assembly. So, pwede po bang nating mapabatid sa ating mga tagapakinig, tagapanood? Kung ano-ano po ba yung mga naging concern po ninyo dito po sa mga pag-uulat ni Kapitan? Opo. Ang unang naging concern namin dito, yung meron din kasing tinatawag na flood control ang barangay. Iyon ay dati, hindi na yata gumagana yung dating nilagay na imbornal doon, nabarahan na, according sa kanila, tinanggal nila at nagkaroon sila ng project, yung box sa culvert, amounting to 300,000 pesos. Yun yung mainit na pinag-usapan dito sa barangay namin, kahit sinong dumaan sa nakakita nun during na ginagawa hanggang natapos, ang estimate ng mga tao, kahit ako, sanay ako sa construction, naniniwala na hindi imposible magastos yung 300,000. Sa estimate ko, more or less 50,000 pesos. So medyo overpriced and sa nakikita namin, malilit lang yung bakal na ginamit, substandard. So overpriced at substandard. And ang isa sa concern dyan, di ba, pagka ang project ay more than 50,000 pesos, dapat meron na tayong bidding. So siguro sa dokumento, na-complain nila yon. Pero sa pagtatanong ko sa mga kagawad na nakupo, pinapirma na lang sila doon sa resolution. Pero nabanggit na yung project ay 300,000. Nung ginagawa, nakita naman ng tao at saka yung mga kagawad mismo, di rin sila maniwala na talagang yan ay 300,000 yung project. So, pag 50,000 above ang project, dapat may bidding. Magkakreate kayo ng BAC, yung Bids and Awards Committee. May formal kayong pagpupulong, i-announce ninyo sa publiko na tayo ay magkakaroon ng bidding dito dahil sa project natin na ganito. Dapat gano'n na nasunod dyan. Kung sino yung mananalong bidder dyan, mayroon ding awarding of contract. Supposed to be ganyan ang mangyayari. And then during the construction of that box culvert, more or less, nasa 5 meters lang yan eh. Oo. Tapos, supposed to be, napansin ko lang, at ng mga tao, walang nakalagay doon na karatula na dapat ito yung project namin, 300,000 pesos bilang flood control project ng barangay na ito para maibsan yung mga tubig na nababara dyan, na binabahay yung mga kapitbahay dyan. So, dapat may ganon. Ito yung cost ng project, ito yung pangalan ng contractor, kasi nawawala yung transparency. So ito po, nabanggit niyo po mismo sa Barangay Assembly. Ano po ang naging sagot po dito ng barangay o ng kapitan? Opo, binanggit ko lahat yan. Binanggit ko na dapat, andito yung time within which to complete the project. Kailan nag-start, kailan natapos, pangalan ng contractor, amount of the project. Maliban doon, dapat nilalagay din natin dyan sa bulletin board natin na kayong mga gustong magtanong, makikita, titignan. Pag dumaan, pwede tumigil, mababasa, makikita. Yun yung purpose ng transparency. Opo. Ang sinasabi ni Kapitan nung nagsalita sa dyan, kaya nyo bang patunayan? Aba, siyempre kako, kayo magpapatunay.
na nagastos nyo ngayon 300,000 pesos. Pero inamin nila na hindi nila nakukumplay yung talagang dokumento, pero merong isang tao diyan sa bayan na siyang gumagawa lahat ng dokumento. Nandun na lahat. Kung ano yung mga kailangan doon sa project na yan, supporting documents, I presume na nakukumplay nila dyan. Pero during that meeting, talagang inamin nila, wala talagang bidding, walang awarding of contract, ganon. Tapos buwibilin na lang sila ng resibo sa isang taong binabanggit nila. Ano pong reaction dito ng mga namumuno, particular si Kapitan? Talaga hindi nila kayang ipaliwanag. Ang dumating bandang sa huling punto, kasi sumakayon din naman nung dating SB natin dito, na dati rin punong barangay na naging pangulo ng Liga ng mga Barangay Captain, di ba? KBC, si dating SB, Johnny Stabilio. Sinundan niya yung lahat ng mga naging concern ko at sinabi niya, mayroon akong pruweba dyan na during the construction of that project, nalitratuhan ko yan. At talagang hindi nasunod. Gusto nyo, pupunta tayo dyan, yung program of works, baka sa engineering, hindi na-comply. Tapos bakit ganyan? Ako mismo, biktima dyan. Pagka dadaan ng kotse ko dyan, pabalagbag yung dahan-dahan, pabalagbag hindi pa diretso dahil sasayad. Ibig sabihin, sinusuportahan din po yung inyong pong concern. Yes, lahat ng sinabi ko. Kasi yan lang yung isang concern. Isa lang yung concern na yan. Yung box culvert na yan. Flood control project dito sa... Yung flood control project na yan. Lumalabas na talagang, sabi nga ng presidente, nagkataon pa na medyo mainit usaping flood control. Dito mismo sa barangay namin, so happy may nangyari. At halos lahat, nag-aral, bata, matanda, pinag-uusapan yan at hindi maniniwala na ganun kalaki yung project. Pero inamin ng tresurero na nung unang pinag-usapan nila dyan, nung dumunta yung engineer dyan, ang pinupropose na budget is 800,000 pesos. Tingnan nyo ha, 800,000 pesos, kawawa naman yung mga mamayan natin. Hanggang sa nag-bargain uli, 500,000 pesos, hindi pumayag yung mga gawad and then finally, inaprobahan nila yung 300,000. Siyempre, thinking na ito yung magandang klaseng project at medyo magtatagal. Kung di man lifetime, sabi ng kapitan, lifetime. Kitang-kita naman yung nung ginagawa yan na yan ay substandard. Hindi pwede lifetime. Kaya nga ginawa yung remedyo na parang na pagabundok yung harap ng barangay. Hirap na hirap naman yung mga nakamotor saka nakakotse just because iniiwasan nila na pag tinapakan ng malalaking truck yan, baka magiba. Ayun. Bukod po dito sa flood control project ng barangay, meron pa po bang kayong nabanggit pa doon sa... Marami po. Kasi ako mismo, saksi. Itong sumunod na project dito ay yung street lights. So, yun dati, hindi naman talaga sira pa yun dati. Palusot lang yun, sasabihin nila, baka may makuryente. Hindi totoo. Ang kailangan doon na remedyo lang dapat, yung sa street lights namin, doon kasi may kawa dyan, mahaba. From the corner doon sa may kanto, papunta doon sa Sitio Mutya. Ang nagiging problema lang dito, madalas lang na napupundi yung bumbilya. At normal yon, normal. Minsan, nag-aabono daw si Kapitan, pero mas madalas na mag-abono yung kagawad dito sa amin, lalo na yung kapatid ko. Pagka medyo sobra naman na yung mga bumbilya, panay-panay abono, minsan sa akin lumalapit. At ako mismo, nag-aabono rin dyan kasi gusto namin maliwanag itong lugar namin. So in short, wala kami nakikita talagang problema doon sa kawad na yon, na more or less siguro, more or less, 3 rolyo yung ginamit dyan, gagamitin. Biglang-bigla na lang nagulat ako one day dito sa amin, maraming tanod dito na tinatanggal yung dating linya. Tinatanggal. And then, pinalitan ng bago. Yun lang naman, pinalitan lang ng bago, tinanggal, pinalitan ng bago. Tanod ang gumagawa, hindi kontraktor. Nakita po niyo? Yes, ako mismo. Dahil mismo yung punong akasya ko sa dadaanan, wala silang paalam, pinagtataga. Pinutol-putol. Nagalit ako dahil di mo lang kayo magpaalam, nandyan lang naman ako. Nakikita nyo ako.
Andyan lang ako. Kaya nakausap po ninyo Kaya yung nakausap ko gumawa. personal yung magumagawa. At pag dumadaan ako, papunta doon sa kabilang bukid ko, dinadaan-daanan ko sila, hindi lang siguro 5 beses ako nagpabalik-balik. Opo. At tinitignan ko talaga. Tanod lang talaga ang gumawa. Noong nag-report sila rito, pinakontrata daw sa iba. Ha? Tapos conflicting na naman. Pinakontrata mo bakit tanod ang gumagawa. Tapos yung barangay electrician daw, parang di naman kawawa, binigyan daw nila na something like 8,000 or 9,000. Doon lang sa pagtatap nung linya, nung ilaw. Kasi pag naman na ganyan, may poste, nandun yung ilaw, dadaanan ng kawad, mainline, tapos doon sila tatap para doon sa ilaw. Opo. Kitang-kita ko yon. And sabi nila, doon daw in-award yung kontrata. Kung in-award ang kontrata, hindi mo makikita yung mga tao na naggagawa dyan. Tama po ba, Ka Diego? Hanggang sa matapos. Nung umalis ako dito, nung iniwanan ko sila, about 10 o'clock in the morning, bumalik ako 12 o'clock. So, alos 2 oras lang, ano? Nung pagbalik ko, nakita ko sila, inalok ko pa nga yung iba na, nagberenda na ba kayo? Opo, gusto nyo mananggalan sa bahay. Kaya ibig sabihin, in span of, sabihin na natin, 3 hours. Nag-start sila before 10, o sabihin na natin 9. So, in span of 3 hours, ang sinasabi ko doon during the meeting, kung barangay electrician pala natin yan, talaga namang makakatulong sa lahat ng bagay. Kasi simpleng electrician, kung ang kanyang sweldo, sabihin na natin 500 o 700 sa isang araw, wala namang kalahating araw, binigyan mo ng 500, masama pa ba yun? Hindi ba natin pwede ingatan yung budget ng barangay? Kawawa na tong barangay namin, Ka Diego, Garapalan naman na yun nangyayari. Ibig sabihin, Colonel, barangay electrician po ang Gumawa. nila. Gumawa. Gumawa. Ayun sa kanila. Di itatap lang yung ilaw. Opo. Marami ditong electrician sa amin kasi kagustuhan nilang magkailaw yan. Kahit libre. Nakausap ko mismo. Gusto lang naman nila makatiyak na talaga yung nilalagay, tama. Sinabi po ba na pinatrabaho sa iba? Yes, inireport nila. Pinakontrata sa iba. Tapos doon sa Pero ang binigyan ng bayad tong barangay electrician. Oo, sinabi namin naman nila doon sa reporting nila na binigyan nila that much kasi siya yung barangay electrician, binigyan ng 8 or 9,000. Ano ba naman yun? Nakakapaniwala kaya yun, bigyan mo yun ng ganong pera for that kind of work? Parang hindi tama. So, tapos, during the reporting, sinasabi ng tresurero na yung nagkakanbas sila kung magkano yung kawad. Kung ilang rolyo ang gagamitin dyan. Kasi isang box, isang rolyo, Ka Diego, ay 150 meters. Tapos, nagkakanbas sila, mahal daw. Kaya nagkakanbas-kanbas sila. Tapos, nagparesibo pa sila, doon pa sa Metro Manila yung resibo. Based doon sa mismong kagawad na nagsabi niyan. Hindi ko nakita. Ibig sabihin, doon binili po sa Metro Manila? Dito lang daw din sa bayan ng Gimba. Parang sa bandang Maturanok or hindi ko kabisado eksaktong location na pinagbilan. Pero yung resibo, nag-appear na hindi dito sa Gimba. Siguro, yun ang talagang main office na branch lang doon dito sa atin. Pero hindi. Obviously, bakit ganon? At bandang uli namin, para masuportahan lahat ng project na yan, bumibili sila ng resibo ng 10,000. Ibig sabihin nito, yung mga... sabi sa mismong assembly na bumibili Sinabi. ng... Bumibili sila ng resibo. Mga barangay officials po? Yung mismong sekretary, tresurero. Ano sa assembly yan? Assembly yan, pag-report. Ni-report nila, bumibili sila ng ito resibo. yung actual cost nitong project namin. Umabot lang yata ng, hindi naman naubos talaga yung 100. Umabot lang ng 70 plus kasi ganito, bumili tayo resibo, 10,000, tsaka ganito. So, meron pong pag-amin din doon sa mismong assembly yan. Oo naman. Tapos, lumalabas pa na parang short pa. Yung 100,000 lumalabas pa na short na nag-abono pa si Kapitan. Dahil binigyan nga na something like 8 to 9,000 pesos yung electrician. Na pagkakalam ko, barangay electrician yon. At ako mismo, naka-witness, lahat ng gumawa ay tanod. No other people, no other persons involved diyan, kundi sila. Umikot ang kapitan, nagpakita sandali. Sabi ko sa kagawad Ballester, buti nandiyan naman siya, nagbigay ng pamberienda. Isipin mo,
kung ipinakontrata mo si Weban, bakit ka nagbibigay ng pangmerienda? Di ba? Oh, doon ito distinct, tignan mo, parang yung sarili nilang sinasabi, sila rin yung kumukontra. Ibig sabihin, Colonel, itong assembly yung ginanap nitong linggo ay nakapag bukas po kayo ng mga irregularidad na inamin Yes, of ng course. mga barangay officials? Inamin. Kasi ang usapan dyan, sinabi ni dating SB, Johnny, eto, kung wala kayong kababaan loob para itama yung mga pagkakamali, obviously, kitang-kita, puro mali. Lahat na sinabi ni Colonel David, nagmamatsyag lang ako. Sinasang-ayonan ko, tama lahat yan. Kasi galing ako dyan, sa pagiging barangay captain, galing din ako sa pagiging konsyal ng bayan. Kaya lahat na reporting ninyo ito, pertaining to budget, may kopya kami. Ito, actually, pinakita niya yung kopya, yung budget for 2025 Pinakita niya at inisa-isa rin niya. Marami rin siyang naging concern, similar to that of my concern. At concern din ng mamamayan. Since na nakapagsalita ako, medyo malinaw yung concern, malinaw din naman na sinabi ni SB Johnny, siguro, kumbinsido yung mga tao. Kaya may isa pang nagtanong uli, pero kunti lang tinanong, halos kami lang ang nagsalita dyan. Yeah. After po nito, ano po ang nalaman po ninyo? Merong irregularidad sa paggamit po ng pondo na sinasabi po ninyo inamin. Ano pong next move? Meron po ba kayong gagawin o yung mga mamamayan po ng Galban doon sa assembleya, meron po bang sinasabi sila na dapat gawin? May, bago ko sagutin yan ka Diego, meron pang dalawang concern eh. May dalawa pang concern. Na sa akin, medyo hindi na naman tama. No? Kasi doon sa nakaprogram na budget, allegedly, mayroong yung multipurpose building supposed to be ng Sitio Mutya. Existing na yan, siguro i-repair lang nila. May budget yata silang 200,000. Pero nung nagsasalita ang ating punong barangay, sinabi niya na 400,000 ang nasabi niya. Pero sinabi ng mga kagawad sa akin, 200,000. So may budget. Ang problema dito, yung titulo ng lupa. Yung kasalukuyang kinalalagyan niya, walang titulo ng lupa. Hindi malinis, hindi malinaw kung kanino hihingi ng pentulot, kung i-deed of donation ba yan, subject for deed of donation yan, kasi ganyan talaga yung project dapat titulado yung lupang pagtatayuan natin. Kung hindi, kung may-ari, dapat mayroong absolute deed of donation. So, dito sa project na ito, lugar na matuloy, na-convert doon sa Kisame kasi walang Kisame yung barangay So yung instead of 200,000, 150,000 yon yung nasa Kisame nila. Ang sabi nung tresurero, para makatipid, nakuha lang yata na something like around 130,000 yon para makatipid. In-award yung contract. Binigay sa diniretso ni Kapitan na in-award doon sa taga rito sa Barangay Galban. Pero wala, again, mas sigurado ako doon, walang bidding yon. More than 50,000. Dapat po may di ba? bidding. Oo, dapat may bidding. Violation na naman yan ng government procurement law. Ang dami nalalabag. So, sinabi nila, yung 150, parang kinapos pa kasi bumili uli ng resibo. Ba't ka bibili kung may kontraktor? Sinasabi rin. Sinabi bumibili ng resibo. 10,000, saan nila kukunin yun? Doon pa rin ang galing. At tapos yung dineclare nilang 150,000, kinapos pa yon kasi kung kanina nila ibibigay pa yung mga dapat pa nag-abono pa uli na naman si Kapitan. Noong naungkat itong pag-abono nato, inamin ni Kapitan mismo na nag-abono siya, pero doon naman nanggagaling yung pinang-abono niya, doon sa SOP na binibigyan na 10% ng kontraktor. Kada project 10%. Yung SOP, ilagay pa rin inamin yun. rin po ba na tumatanggap siya? Yes, inamin. Sa assembly mismo? Inaamin sa assembly mismo. Kaya malakas ang loob nung bandang huli, bandang dulo na i-repair ulit sa kontraktor yung ginawa nilang flood control na yan, yung box culvert. Kung hindi
sasagutin ng kontraktor kasi mali ang pagkakagawa, ang daming complaint, siya na daw mismo ang magpapagawa, yung budget manggagaling na sa kanya. And during nung sinabi niya yan, para naawa naman siguro, nakipagsimpat siya si Tresorero, hindi ko na lang sasabihin kung magkano yung sakit, pero magsishare ako kay Kapitan para matapos yung problema yan. Kasi nga, during yung pumunta na sa talagang usapan na hindi nyo tatama yan, may kahinatnang kayo. Yan sabi ni SB, dating SB, sige, tatama namin. Medyo may kababaang loob naman sila. Pero salamat at nagbigay sila ng kababaang loob. May pang-apat pa dyan na project ka, Diego, yung directory nila sa barangay. At sinasabi, 48,000 yun. Napakaliit. Nakalagay pangalan nila ron. Kabisado na naman natin yung mga ganyan pagpapagawa ng ganyan. Kasi, Signages? parang lighted siya. May ilaw siya sa gabi. Andun yung pangalan. Kahit sa gabi, makikita matatanaw. Pero napakaliit. Siguro, more or less, 1 square meter wala pa Wow. Maliit. Tapos nabudgetan ng 48,000. 48,000? Oo, pero kung talagang yung magkakanbas kayo ng ganyan, hindi naman tayo ignorante sa ganyan dahil galing ako serbisyo, tagal ko sa serbisyo. Mataas na yung 15,000 dyan, more or less. Masyado na malaki yun. Masyado na malaki yun. Ano pong reaction po nila nung binanggit niyo po ito? Hindi ko actually diniinan yon. Ang nagdiin dyan, yung directory na yan sa taas na nakalagay sa second floor sa building na barangay, si SB Johnny, si Consul Johnny, ang nagbanggit. Kasi napansin niya, hawak nga niya yung budget ng 2025, hindi pa lumalabas yung release ng budget for this month, halimbawa, ginawa na nila. At bawal na bawal, sinabi ni Consul Johnny na yung directory na ito na unang ginawa at yung budget ay kinuha sa Clean and Green. Clean and Green na bawal, hindi po pwede dyan manggagaling yung budget na yan. Sino po nagsabi na kinuha sa Clean and Green? Si Consul Johnny. Consul Johnny. At inamin din naman nila na doon nanggaling yung budget. Ay, namin din sa assembly. Supposed to be, hindi ganon. May talagang paglalaanan ka nung budget ng Clean and Green, hindi para doon sa ipagawa mo na signage. Ang isa pang napansin ko dyan, mayroong directory, lumang directory, yung mga dating halal ng barangay, yung mga barangay officials na nandyan, nagre-reflect, nandun pa yung pangalan ni Consul Johnny, bago ka makit sa hagdanan, papunta doon sa opisina nila sa barangay hall, mapapansin mo na hindi nila tinanggal. So nagkakaroon ng confusion yan Minsan binati ko na yan pinansin ko na yan bakit nandiyan pa yung mga pangalan ng mga dating lingkod bayan ng barangay? Bakit hindi nyo palitan yung mga pangalan ilagay nyo yung totoong actual na yung mga incumbent. Nakakaya daw. Sabi ng isang kagawad sa akin, sagot, nakakaya daw, sabi ni Kapitan, kasi project nila yan. Ano nakakaya? Project, hindi naman ibig sabihin lifetime yung project ng isang kapitan, lalo sa ganun. Pagka-directory kasi, i-reflect natin kung sino yung incumbent barangay officials. At hindi nakakahiya yun. At hindi dapat magkinanakit yung mga dati. Kahit naman sa pulis, ganun Pag nagpalit ang chief of police, directory mababago Mababago. Sino na ngayon yung chief of police? Ilalagay mo kasi baka mamaya may nangyari dyan. Panagutan ng yung kasalukuyan na chief of police, sagutin mo na lahat yan. Kahit ikaw, barangay captain, sagutin mo na lahat yung nangyayari dyan sa barangay mo. Pagkatapos, ibang pangalan na nakalagay dyan. So, para na lang siguro maiwasan yan, nagpagawa sila ng directory, nilagay sa taas na hindi mo mapapansin. Hindi mo mapapansin, dapat in front of the building, dyan sa baba, nakatitingala ka pa, at saka mapapansin mo lang yan siguro pagdating ng gabi kung ilawan nila. Oo, pero napakaliit. So, lahat itong mga projects dito ay questionable. Kaya nakapagsalita siguro si dating SBM, si Consul Johnny, na pag ito hindi ninyo inayos, tsak, babagsak kayo sa sanggunian, ma-audit kayo ng COA, at baka ma-ombudsman kayo. So, itama yan. Ang naipangakong pagtatama ay yung paanong gagawin mo, yung
napakalaking humps na dulot ng flood control project. Ayun, para tumibay. Kaya ginanon yun, para may support, tumibay. Kasi kung may malalaking truck, baka magibayan. So, all in all, nung natapos ako magsalita, sinundan nga ni Consul Johnny, marami siyang nasabi, in support with my concern. Of course, concern din ng lahat ng tao ng barangay. Ang nasabi lang ng kapitan dyan, yung nga, ulitin ko, bilang pagkatama, kausapin ng kontraktor para medyo umayos naman ng konti yung napakataas na humps na nangyari. Napakalapad ka dyan, mataas. Malapad at mataas at kawawa yung mga motorista. At nangako siya, kung hindi papansinin yan kontraktor yan, siya na mismo mag-shoulder. At nangako rin yung tresorero na tutulungan siya. So yan yung mga napag-usapan. Ang medyo maganda lang dyan, meron din naman silang humility. No? May kababaang loob na hindi naman kabawasan ng pagkalalaki o honor, yung bilang lingkod bayan, yung tanggapin mo yung pagkukulang o pagkakamali at may pangako na pagbabago. The thing is, kagaya na nasabi mo kanina before the interview, na itatama kaya yon yung pagkakamali ni Nalustay na yung pera. Di ba? Sa lahat ng mga binanggit ko, hindi ka panipaniwala yung justification. Bakit nagkakanbas? Ang isang concern ng sinabi din ni Consul Johnny, dahil dati siyang barangay captain, ba't kayo nagkakanbas kung na-award yung kontrata dyan sa ibang tao? Sila magkakanbas. Kung sino yung mas mura, sila magkakanbas para makatipid sila. Sila yung may kontrata eh. Hindi yung mismong tresorero. At siya mismo nagsalita, nagkakanbas ng mga materyales, kagaya nung sa kuryente. Nagkanbas na ng mas mura, pero overpriced pa rin. Matanong ko nga po, Colonel, during the barangay assembly, meron po bang kinatawan mula sa DILG? Kasi alam ko po, programa po ito ng DILG, ang mga paglulunsad po ng barangay assembly. Yes, actually, may nagsabi rin sa akin na dapat meron ding representative from DLGU, coming from the office of the mayor, na nandyan supposed to be, kasama yung DILG. Actually, kinausap ko pa yung secretary, kinausap ko mismo yung kapitan. Mag-umpisa ba tayo ng barangay assembly nang wala yung presensya ng taga-DILG? Sabi nila kasi, sir, susunod sila eh. Sabi ko sa secretary, ganun din yung tanong. Kasi nung umpisan nila, umpisa na daw sila kasi sabay-sabay daw itong barangay assembly sa buong Gimba. Parang something like more than 20 barangays ang nagsabay-sabay na magkaroon ng assembly, kaya ikutan lahat yan. Ay nakapagtaka naman kung naka-schedule to, bakit hindi dapat... So, walang absent pa ang DILG? Wala. Dapat dyan, kahit humabol, wala. Dapat kasi dyan, kung may naka-schedule, katayin mo yung oras. O kayo, 9 to 12 kayo, 9 to 11. O pagdating naman ko, 12 to 2. Ito naman to, tapos, para namin kayo mapuntahan. Tapos bukas, para in reality, hindi sabay-sabay, mapuntahan lahat. Kasi mas maganda yung ganon. Kasi ako rin, to my expectation, ang alam ko, darating yung mga taga-DILG. Kung mayroon pang taga-munisipyo, sa office ni Mayor, the better. Kasi nga, during the actual na usapan, yung mga concern na ganyan, during the open forum, mismo sa kanila, sila mismo makakarinig at sila mismo, right then and there, sila mismo gagawa ng aksyon. Opo. Na with or without assurance from the barangay captain, tama. Paano pa itatama to kung panibagong gastos? Opo. Yung pagtatama, gagawa ka ng panibagong gastos. Di ba dapat pahalagan natin yung pera ng mamamayan? Ang nakita ko lang dito, kasi bago ako magsalita, sinabi ko yan. Umpisahan ba natin tong usapang ito nang walang presensya ang taga-DILG? Kung ganon, sige, bahala kayo. Pero gusto kong makiusap sa inyo na lahat ng mangyayari dito, lahat recorded. Recorded. Kaya yan ang nangyari. During na so, meron pong nagre-record video? Yes, meron. Merong kumuha ng video nung panahon na ng open forum. Open forum. Na lahat ng sinabi ko at sinabi din na sunod na nagsalita sa akin, nakuha. Sa tingin ko, nakuha.
Pwede pong At mabigyan niyo po ng kopya ang radyo natin Gimba? pagka yung kumuha ng video ay naibigay sa akin, after na ma-receive ko yan, pag nandiyan na sa akin, ipupurad ko kagad sa inyo. Opo, Na lahat yung sinasabi ko sa inyo ay talagang nakuha at talagang nai-record na tungkol doon sa mga naging usapan kahapon ay nung linggo. Colonel, sa bahagi po ng pamahalang barangay ng Galban, dahil assembly po to, official na activity, nakaminute. Eh, yun ang suggestion ko. Sana yan masagot nila kung matanong nyo sila after may interview. No? Sige, Kasi nga, alamin ko lang po. supposed to be, imi-minutes yun. Para sa ganon, kasi nga, once or twice a year lang nagaganapin yan, dapat imi-minutes mo, supported ng picture and video. Kasi ang alam ko nito, after ng mga compliance yan, ng pagkasagawa ng barangay assembly, magsasubmit ka ng report sa DILG. Opo, yung report, opo. Oo. Paano mo masasabing ito yung nangyari ng ganito kung walang supporting video, supporting pictures, and of course, the minutes. Dapat yan. Yung report supposed to be, to make it proper, pag gumawa ka ng report, address to the DILG officer ng Gimba, mayroong attachment. I-attach mo number 1 ay yung minutes. Kung may pictures, i-attach mo rin. And of course, yung attendance, no? Attendance ng mga attendees. Pati ako, talaga pumirma doon. And I think isasubmit yan. Na talagang para to prove na talagang merong naganap na barangay assembly. Not unlike sa mga siguro sa mga nagdaang mga panahon sa ibang mga barangay, nire-recycle lang yung activity. Kasi kung kalaban na nila yung darating dyan, ay magulo lang, i-recycle nila yung mga pictures, saka report, saka attendance. That's it. Walang totoong assembly. So mga panahon ng mga nagdaan. Sa ibang mga lugar nangyayari yan. Hindi ko sinabing eksakto dito sa amin. Yeah. Colonel, ano po ang inyo pong maimumungkahi, panghuli, maimumungkahi sa mga paglulunsad po ng assembly at pangalawa, ang inyo pong masasabi sa pamahalang barangay ng Galban? Ang nasabi ko naman na during the assembly, yung lahat-lahat, lahat ng mamamayan dito ay entitled na malaman, sang-ayon sa good governance. Nasabi ko rin yung unang tanong ko sa kapitan, naniniwala ba kayo sa good governance? Oo naman, sabi sa akin. Siyempre, kung may good governance, para masunod natin yung paglilingkod ng tama, maayos na pamamahala ng barangay, i-practice natin yung transparency. Everything should be transparent. Dapat yung transparent, nakikita without asking yung ano na paggagawa nyo, without waiting for the schedule of the barangay assembly, nakikita ng bayan yan kung anong ginagawa ninyo. Yan ang transparency. Nangyayari kasi dito, mismong kagawad ng barangay. Pag nagkakaroon sila ng session, sila mismo blanco Wala yung transparency, lalo-lalo na kung pera pinag-uusapan. Yun yung the worst thing na ginagawa nila dyan. Mismong kagawad, pipirma ka ng resolution pag may project, pero hindi mo alam. Mayroong certain allocation ng fund, pero hindi mo na alam yung resa-resa. Hindi nila alam yung sinasabi ko sa inyo na dapat susundin yung ganung mga proseso para tama lang gagawin. Nangyayari kasi dyan, may kontrata kuno, pero hindi may lalabas dyan na may bidding, may lalabas may awarding, may ganito-ganito, pero walang publication. May lalabas siya na supporting documents na talagang nasunod nila. May tagagawa. That is the very reason why they have to pay that much, amounting to more or less 10,000 pesos para masuportahan lahat ng mga dokumento. Ang masasabi ko lang, para sa transparency, ang isa pang naobserbahan ko dyan, nagre-report ang tresorero na siya lang ang nakakalam ng nire-report niya. Halimbawa, saan napunta yung budget? Kung budget ay 4 million, kaya sabihin naman niya, nireport naman niya, siya lang, binabasa niya. O kung 20% yung para doon sa development natin, doon sa mga project natin, that is 800,000 more or less kasi may butal na konti sa 4 million. Ibig sabihin, Colonel, nung assembly lamang din nalaman ng mga kagawad, yung status ng pinansya?
Alam naman nila. Alam naman. Alam naman nila. Kaya lang, may na sa kanila na nanggaling, matagal bago nila nahawakan paulit-ulit na pinag-usapan. Nabigyan nyo naman kami ng kopya ng ating resolusyon, yung approved budget natin. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon mayroon na sila, pero napag-usapan naman nila in fairness. So, wala yung talagang totoong transparency. Dito kasi, kung tresurero ka, hindi ikaw lang yung may dala-dala kang papel, babasahin mo dito sa napunta, yung 800,000 natin na para doon sa infrastructure or other development natin dito, ganito napunta, ganito napunta. Nabanggit naman to, yung flood control, nabanggit naman yung kuryente, nabanggit naman yung proposed doon, pero na-divert sa Quezon, etc., etc. Tapos yung SK, binanggit kung saan naman yung iba. Pero dapat dyan, nai-recommenda ni SB na kahit na Manila paper or kartolina nakasulat para yung mga audience, nakikita nila yung distribution. Yung ano nire-report ng tresurero, kitang-kita. Ang sabi ko naman, hindi naman siguro masyadong mahirap gawin yan. Kukuha lang kayo na marunong mag-computer, dapat mas maganda PowerPoint na lang. So wala pa Mas palalakihin natin PowerPoint. Walang visual aid. Oo, walang visual aid. Dapat yan, para kitang-kita yan, kung naka-PowerPoint kasi, malalaki, tapos malalaki yung font, pwede palaki, nakikita ng tao habang dinidiscuss. Tapos may nakapaskil pa dyan, kung ipapaskil nila sa harap ng barangay hall, yung nakasulat na kung saan napunta yung budget, hindi naman kahirapang gawin yan. Humingi ng pasensya si tresurero at sisikapin sa susunod na barangay assembly, magkakaroon na ng improvement as to the reporting, lalong-lalo na doon sa masilang reporting ng tresurero pagdating sa financial. So, yan, ang pinaka ko, next time, magagawa na niya. Sabi ko kasi, bago kayo mag-schedule ng assembly, prepared kayo dyan. Hindi pwedeng ikaw lang may hawak ng napakaraming dokumento, sinasabi mo, sinusurkat mo, sinasabi mo lang dyan. At binabasa pa na halos hindi makita kahit na nakasalamin na. Saan na nga ba yun? Saan na nga ba yung budget natin? Isipin mo. Ganun po nangyari. Isipin mo, ako, nakinig lang ako one time doon sa barangay assembly. Yung sinabing reporting, alam ko na kung saan napunta, napakinggan ko lang. How much more kung ako yung tresurero or ako yung kapitan? Without looking at the details na nandun sa kopya mo sa papel na napakakapal, masasabi mo impronto. Di ba? Ako ngayon lang narinig ko kung saan napunta ang budget, iniisa-isa ko eh. With more reason na alam mo, sasabihin mo kung ikaw yung tresurero. Na hindi mo na kailangan tignan pa yung ginawa mo. Ang masasabi ko lang, para sa kapakanan ng mamamayan ng Galban, sana hindi na maulit itong mga ganitong klaseng kaganapan. Obviously, kitang-kita naman. Kitang-kita naman. Kaya tuloy-tuloy, nagkakagulo tayo sa sobrang iskandalo na ngayon na nangyayari sa revelation ng ating presidente tungkol doon sa napakalaking nangyayaring anomalya dyan sa DPWH doon sa flood control project na mismo presidente nagsabi at sinabing mahiya naman kayo. Isipin mo, doon yung nakapokus lahat ng mamamayan ngayon, yung problema sa DPWH. Pero isa lang yung flood control doon eh. Other projects pa ng DPWH yan, napakarami pa. Doon sa kalsada, roads and bridges, and construction ng mga school buildings. Nandyan lahat, pati yung construction ng barangay roads, yung sinasabi nilang farm to market road, na kinuha din ng DPWH, marami rin lumalabas dyan. So dito naman, lumalabas, in relation doon sa ganung mga anomalya nangyayari ngayon na mainit na pinag-usapan, may kasuahapin na meron din naman pala tayong flood control din sa sarili nating barangay. At hindi masyadong may paliwanag. Kung sasabihin kami ang kukuha ng ebidensya, sabi ko sa kapitan, kayo ang magbibigay ng ebidensya sa amin. Ngayon darating pa ba tayo doon sa audit? Kung kinakailangan kalkalin yan para makita sa standard, hindi na sunod yung program of works na sinasabi ng engineering ng munisipyo. Madali lang naman yan eh. Madali lang naman yan eh. Kitang-kita mo na, magsasakripisyo ka ng konting bahagi niyan, makikita mo na kung ano yung mga bakal na ginamit eh. Hollow blocks lang yan, dapat buhos eh. Pero ang nakikita namin dyan, hollow blocks ang ginamit, both sides. Paano naging matibay yan? At hindi malalaking bakal. Dapat yan, maraming bakal, hindi hollow blocks, kundi buhos. Buhos po. Wala doon sa foundation, buhos talaga. At least medyo makapal buhos para kayanin yung lahat na dadaan. Both sides buhos. Nangyari dyan, hollow blocks eh. Hollow blocks. Oo.
At gusto ko ituloy na sana kung nandyan lang yung the representative ng DILG or yung mismong DILG officer natin, and of course, a representative from the Office of the Mayor, kahit hindi na ako magpa-interview sa inyo, nakita nila yung actual na pinag-usapan. Opo. Na hindi yung, sabi nila, palusot, politika lang kasi yan. Hindi. Nakita sana nila na yung umpisa at hanggang di matapos na witness nila na may malaking problema dito sa aming barangay. Salamat naman at medyo napanatili naman namin ang aming mga emotion, calmness, professional yung approach, nagkakamayan naman. At may mabuti namang sinasabi na i-improve. Siguro hindi na natin may improve, itatama yung pagkakamali. Maliban doon sa sinabing medyo iis lang yung problema doon sa malaking hams na nagawa ng project na yan. Sana, pag-usap ko lang sa mga taga-barangay, bilang part ng trabaho ng paglilingkod na maayos, yung transparency talagang obserbahan. Sunding mabuti yung transparency. Kaming mamamayan dito, na hindi na kami maghihintay pa ng schedule ng barangay assembly para malaman namin yung pinaggagawa nila. Kung may transparency, dadaan lang kami sandali sa barangay, titignan lang namin yung mga ginagawa nila dyan. Kasi di ba yung mga accomplishments supposed to be nakapaskil dyan. Lalo na kung project, nakapaskil, ang detail nandyan. Kung sakali, magtanong pa ng resibo, mayroon ba kayo resibo? Ganon dapat ang transparency. Nakikiusap ako doon sa mga nakaupo sa barangay na sana, mahalin naman natin yung barangay natin, sundin natin yung talagang dapat sundin sa pagsunod ng maayos na sistema sa trabaho kasi yan ang sinupan ninyo. Iwasan sana yung mga ganyang projects na kitang-kita naman kahit hindi na namin pag-usapan pa ng matinding usapan na paliwanagan na talagang may nangyaring hindi maganda dyan sa mga project. Kumbaga sa medyo naromansa no? Di ba kung kunti lang yung tapyas ka, Diego Isipin mo yung 50,000. Gagastos ka lang ng 300,000, gagastos ka lang ng 50. Nasaan napunta yung 250? And yet, there was an advice on the part ng barangay captain na nakatanggap siya ng SOP, 10% out of that project. Kung 10% ng 300,000, 30,000. So, malaki ang dapat inihingi na yung pagbabago dito kasi kawawang-kawawa na yung barangay. Hindi lang sa Galban. Lahat dapat na maglilingkod ng tama at i-practice yung transparency. Na pagka sila naman natatanong, medyo wag silang pikon. Sagutin na maayos, na may kababaan loob, at ipaliwanag kung may mga dapat ipaliwanag. Huwag yung mag-alboruto pag natatanong. Doon naman sa panig doon sa kay Mayor, sa taas, sa DILG, alam ko makakarating din to dahil di naman ako pwedeng iwasan si Diego para tanungin ako. Hindi ko naman siya pinapunta rito sa bahay para magpa-interview. Nalaman lang niya kung sino-sino yung mga assembly. Kaya pumunta rito bilang paglilinaw at makover niya. Walang dagdag yung sinabi ko sa usapan sa General Assembly. Sana, para sa ating butihing mayor, bahala na po kayo kung anong mga dapat gawin sa mga ganyang mga nangyaring resulta ng asembleya. Lalong-lalo na sa paggastos ng budget ng ating barangay. Ganon din ang panawagan ko sana sa DILG bilang sila yung may direktang supervision dito sa ating mga elected barangay officials na sana ay i-correct. Tulungan sila na makorek or ma-prevent yung maiwasan na ulit itong mga ganitong kaganapan kasi talagang kawawang-kawawa na yung barangay ako'y nananawagan sa kanila na sana'y hindi na maulit ito. Kung kinakailangan na mag-conduct sila ng sarili nilang investigation, mas mabuti para sa ganon, matuwa naman ng taong barangay. Muli, ako'y nagpapasalamat sa inyo, Diego, at sana sa susunod na magkaroon tayo ng mga barangay assembly na kagaya ng ganyan ay maayos na lahat. At isang araw lang dapat ang politika. Pagkatapos niyan, ayos na lahat at magtulong-tulong at magyakap-yakap magkaisang taong barangay
para sa minimithing pangarap na umasensyo, ma-improve natin ang ating sariling barangay. Yun lang po. Again, good morning Kajego at good morning sa inyong mga listeners. Maraming salamat, Colonel David.